Ito, magpapatunay itong dalawa na ito na mamamatay tao ang Pangulo ng Republika natin. Yayariin ko na siya ngayon, ididiin ko na siya, murder, etc., etc. Ano po nangyari sa testigo niyo, sir? Yung isa nagtatago na ngayon, yung isa may kaso. Alam niyo nangyari, bayan, alam niyo naman ho siguro, nanood naman kayo. Hindi naman po ibinasura. The Senate concluded na hindi mapagkatitiwala ang mga source, itong sina Matubato at Las Cañas. Yan po yung findings ng komite sa Senado. Komite ni Senator Gordon, komite ni Ping Lacson, pareho nagsabi, hindi dapat pagkatiwalaan ang Matubato at Las Cañas sa testigo. So ano na naman yan ho, sir? Pangatlo na ho yan. Peke din. Peke yung mga testigo mo, Las Cañas at Matubato, sir. Okay, pangatlo na ho yan. Pang-apat, meron pa. Hihirit ka pa ngayon, sir. Sasabihin mo ninyo, eto na, ididiin ko na itong pamilya Duterte, itong Vice Mayor Paulo Duterte at saka itong kanyang manugang o bayaw ni Paulo na si Attorney Man Scarpio ay involved dito sa shabu smuggling na 6.something billion. Sila ang nasa likod niyan. Anong nangyari, sir? Nagpa-press con ka. Anong sabi? Yung source mo, yung pinanggalingan ng balita mo, mismo na ang nagsabi, narinig niya lang. Sino yung source mo? Si Mark Taguba. Hindi ba sinabi ni Mark Taguba? Narinig ko hearsay po na... At saka walang sinabi ang Mark Taguba, sir, na nasa likod ng smuggling si Paulo Duterte at Man Scarpio. Ang sabi ni Mark Taguba, narinig ko na humihingi sila ng tara, binibigyan sila ng tara o nangongolekta sila ng tara. Pero hindi sinabi ng Mark Taguba, never did he say na itong si Paulo at saka itong si Mans ay nasa likod na shabu shipment. Ang sinabi niya lamang tara. Ang pagpaparesto sa dating senador na si Antonio Trillanes ay muling pinatunayan at binuhay ng taong bayan ang viral video noon ni Senator Erwin Tulfo na siyang gumimbal sa lahat ng mga anti-Duterte at tumapos sa lahat ng kasinungalingan ng dating senador na si Antonio Trillanes. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, tila digital na talaga ang karma matapos naglabas ang Quezon City Prosecutor's Office ng arrest order para ipapa-aresto ang dating senador na si Antonio Trillanes. Ay muling kinalkal at muling binuhay ng mga DDS supporters ang viral video at matinding pahayag noon ni Senator Erwin Tulfo na siyang magpapatunay at siyang sumampal ng buong katotohanan sa di umano'y mga kasinungalingan at mga peking ebidensya na noong 2016 at ngayon pilit binubuhay at ipinapakalat sa publiko para lang masira ang pamilyang Duterte sa mata ng taong bayan. Matapos ang naging pahayag noon ng dating Pangulong Duterte na hindi niya aatrasan at makasuhan ng kasinungalingan ang dating senador na si Antonio Trillanes, matapos nitong naglabas ng mga mali-maling ebidensya sa publiko at nabunyag na mali-mali pala ang spelling ng pangalan na nakalagay sa mga bank account na ipinakita niya noong 2024 sa Quad Committee ng Kamara na siyang kinumpara mismo ng Bank of the Philippine Island o BPI noong 2016 na di umano'y puros kasinungalingan at hindi totoo ang lahat ng paratang ng dating senador na si Antonio Trillanes laban sa pamilyang Duterte. Narin viral video ng dating media anchor na ngayon senador na si Erwin Tulfo at tahasang binunyag at ipinaliwanag nito sa publiko na ang lahat ng mga kasinungalingan at di umano'y mga peking dokumento na siyang sumampal ng buong katotohanan at kahiyan sa dating senador na si Antonio Trillanes. Sabay-sabay nating panuuring muli ang full viral video. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Boom! Yan
guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sir dito sa Membo ng Banateros Vloggers. Mga kababayan, ito nakita nyo na yung preview. Ang lupit nito, no? So talagang nakakakilabot, my God. Senator Erwin Tulfo, sinupalpal, sinuplak, binoljak, sinampal, tinadyakan si Trillanes Trilling. Oh my God, lupit, no? Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo, mga babayan. Ito na yung sobrang karma ni Trilling. Trilling, di ba? Sobrang nakakaasar yung damonyo na yan. Grabing pang babanat niya kay Tatay Digong dati. Ngayon, siya naman ay unti-unti na. Talagang lahat ng mga dati na hindi nagsasalita, ngayon nagsasalita na. Why? My God! O, di ba? Napakasarap sa pakiramdam. Dati, na talagang nasa alapaap itong si Trillanes. Ngayon, nasa hukay na. Damo ko ka, yan ang nangararapat talaga sa'yo. Ngayon, nawawala na si Trillanes, mga babayan, nawawala na. Hindi ko alam saan napunta eh. I think baka naghukay sa lupa ng napakalalim at nagtatago na. Na yata eh. Na? O pumunta na ng ibang bansa, o pumunta na sa Ukraine, pumunta na kung saan-saan. Wala na. Eh, ganun talaga ang life eh, mga babayan. Hindi pang habang buhay na kaya mong apakan ang isang napakagaling na presidente. Nagkaroon na rin ng hustisya about dito sa mga kademonyuhan itong Trillanes na to. Hindi ba? Ang lupit, no? Kita nyo, mga babae, panoorin nyo, preview pa lang to. Ayan na, si Senator Erwin Tulfo, no? Ngayon nagsalita na. Ngayon pa lang. Dati hindi mo nagsalita no? Pero okay na rin, nagsalita na eh. Dinago ka, sinampal, tinadyakan, no? Si Trillanes. Minsan magagalit ka kasi bakit nila nagsalita, pero nagsalita talagang grabe. Pero bakit dati hindi nagsalita, no? May may something din na kakaiba na nangyayari. Ngayon, yun ang kakaiba. Pero ayaw mo na eh, ganun talaga ang life eh. Kung kailan lang nagkaroon ng pagkakataon, pero nung panahon na binabakbakan eh, ba't hindi nagsalita. Pero okay na rin yun kaysa wala nagsasalita, di ba? Nako. Although ayan, nakita nyo mga babayan na yung preview natin. Panoorin nyo ito kasi ang ganda nito, no? Na ang Tulfo ay talagang bumanat na. Sinabihan talaga na tawag dito, mga testigo mo, walang kwenta, mga ganyan. Parang mga nangyayari ngayon, isa-isa na silang sumusuporta kay Tatay Digong. Parang malapit na ang 2028 at ay baka pwedeng sumipsip na kay BP Sara. Masyado pang malayo. Pero okay na rin din kasi nagpapasalamat kami dahil nagsasalita na rin kayo about sa kay Tatay Digong dahil syempre alam naman natin na nakakaawa naman din talaga si Tatay Digong. Mas maganda sa pagsasalita nyo na yan, kayong mga may alam or pwedeng makatulong kay Tatay Digong, dapat sama-sama na lang kayo, pauwi nyo ng Tatay Digong, no? Di ba? Ito ang pinakamasaya na nangyayari. May mga nagsasalita na at nagtatanggol kay Tatay Digong na ganito ang nangyari yung dati. Sobrang napakasinungaling nitong damonyo na tong si Trillanes na to eh. No? Sobrang napakasinungaling, mga babayan, no? So sana masaya ako sa video na to na meron isang nagsalita ulit ng ganito. Talagang sinupalpal, sinampal, ano ba? 'Di ba? Sinampal, inupakan. 'Di ba, mga babayan? So ganito, panoorin natin yung full video. At para naman ay mas masaya, mas masarap pakinggan. Mas masarap sinapak talaga si Trillanes ng Tulfo. Okay, so kung nagustuhan niyo 'to, mga babayan, itong video na 'to, don't forget to like and subscribe kung hindi ka pa naka-subscribe. At kung subscribe ba, then para lagi kang naka-upgrade, updated sa mga video natin pagka meron tayong upload. Okay? So shoutout sa mga kumare ko na napakapopular ng mga lips dyan, ng mga kamartes natin. Shoutout sa inyo, maraming salamat sa pagla-like nyo palagi at pagsuporta sa ating munting channel. Maraming salamat po. I-play mo na yan, boy. Let's go! Senador Trillanes naman, sir, alam niyo hindi lahat na nakikinig sa inyo is tanga. Hindi po lahat ng audience niyo is bobo. Ano po? Marahil meron pong ilang estupido, tanga at bobo na naniniwala pa sa inyo. Sus Mariosep, bakit hindi mo tingnan ang sarili mo, Senator Trillanes? Sabi nga tingin ko kung ako naglalabas ng fake news, kung sa tingin ninyo,
anong tawag ho sa'yo? Ang tawag, dapat ho ang tawag sa'yo, ikaw yung ama ng fake news. Ha? The father of all fake news. Bakit kanyo? Sir, rewind tayo nung halalan, alright? Sinabi mo ang Mr. Rodrigo Roa Duterte ay may bilyon-bilyong account sa BPI. Alright? Ano hong sabi ng BPI? Wala. Mismo ang BPI na nagsabi, walang bilyon na account si Rodrigo Roa Duterte. Alright, ito pa hong sabi mo, isa yan. Sabi mo, pag hindi ko napatunayan yan, mga kababayan, magre-resign ako bilang senador. Sir, bakit nariyan ka pa sa Senado? Hindi mo napatunayan? Hindi ba sabi ng BPI? Sabi ng BPI, walang bilyon na account ang Rodrigo Roa Duterte. Di ba? Sabi mo magre-resign ka? O hindi mo napatunayan dahil inamin na mismo ng BPI. Bakit nariyan ka pa? Senator Antonio Trillanes? Ano hong ibig sabihin niya, sir? Nagpa-press release ka, nagpa-press con ka primero, may BPI account si Duterte na bilyones, hindi mo napatunayan dahil sabi ng BPI wala. Nagsabi ka rin sa harap ng media, magre-resign ako kapag hindi ko napatunayan na may bilyon si Duterte. Bakit nariyan ka pa? So fake din ho yun, sir. Naisahan mo kami, nalinlang mo kami. Ikatlo, sir, anong ginawa mo? Nagdala ka ng mga testigo sa Senado, si Matubato, si Las Cañas. Ito, magpapatunay itong dalawa na ito na mamamatay tao ang Pangulo ng Republika natin. Yayariin ko na siya ngayon, ididiin ko na siya, murder, etc., etc. Ano po nangyari sa testigo niyo, sir? Yung isa nagtatago na ngayon, yung isa may kaso. Alam niyo nangyari, bayan, alam niyo naman ho siguro, nanood naman kayo. Hindi naman po ibinasura. The Senate concluded na hindi mapagkatitiwala ang mga source, itong sina Matubato at Las Cañas. Yan po yung findings ng komite sa Senado. Komite ni Senator Gordon, komite ni Ping Lacson, pareho nagsabi, hindi dapat pagkatiwalaan ang Matubato at Las Cañas sa testigo. So ano na naman yan ho, sir? Pangatlo na ho yan. Peke din. Peke yung mga testigo mo, Las Cañas at Matubato, sir. Okay, pangatlo na ho yan. Pang-apat, meron pa. Hihirit ka pa ngayon, sir. Sasabihin mo ninyo, eto na, ididiin ko na itong pamilya Duterte, itong Vice Mayor Paulo Duterte at saka itong kanyang manugang o bayaw ni Paulo na si Attorney Man Scarpio ay involved dito sa shabu smuggling na 6-point-something billion. Sila ang nasa likod niyan. Anong nangyari, sir? Nagpa-press con ka. Ano hong sabi? Yung source mo, yung pinanggalingan ng balita mo, mismo na ang nagsabi, narinig niya lang. Sino yung source mo? Si Mark Taguba. Hindi ba sinabi ni Mark Taguba, narinig ko hearsay po na, at saka walang sinabi ang Mark Taguba, sir, na nasa likod ng smuggling si Paulo Duterte at Man Scarpio. Ang sabi ni Mark Taguba, narinig ko na humihingi sila ng tara, binibigyan sila ng tara o nangongolekta sila ng tara. Pero hindi sinabi ng Mark Taguba, never did he say na itong si Paulo at saka itong si Mans ay nasa likod ng shabu shipment. Ang sinabi niya lamang tara. Ngayon, nung kinumpronta na, napahiya ka na naman. Sinabi, hearsay po. Ikaw, sir, yung source ng mga fake news, huwag mo akong babaligtarin at sasabihin mo, I am the source of fake news. Dahil ikaw, kung source ako ng fake news, ikaw ang ama, pambansang ama ng fake news ng Pilipinas. Ikaw ang founder ng fake news. Ikaw ang father of all fake news. Ikaw ang nag-imbento ng fake news, Senador Trill. Ito pa isa. Oy, congratulations para sa bayang Pilipinas. Noong nakaraan, nag-post itong kupal na ito. Nandiyan daw siya sa Davao. Putangin na nakala mo nagpunta siya doon sa kagustuhan niya. Kaya ka nagpunta ron dahil nag-post ka ng bail. Ulul ka. So unti-unti na, itong kupal na ito, unti-unti na siyang sinisingil ng mga ikinaso sa kanya. Yan. Deserve mo yan. So congratulations sa Kong Pulong. Sabi nga nila, mabagal man ang hustisya pa din yan. The fact na itong si Tililing ay nagpapiyansa na,
ibig sabihin unti-unti na siyang hinahabol ng mga kaso niya. Hindi niya na kaya tong hindi niya kayang impluwensyahan nitong mga ito. At sa dami ng mga false accusations nito sa mga Duterte, hindi magiging mahirap sa mga huwes na sintensyahan tong kumag na ito. But then again, congratulations, no one is above the law. Ganito yung mga karma na sinasabi ko, hindi ba? Parang untouchable yan noon. Walang nagdidemanda, walang mga kaso. Pero tingnan mo, ano ang naging resulta ng pagiging kupal niya. Kahit tumakbo ng mayor sa Caloocan, hindi na nanalo to. Tumakbo ng senador to, hindi na nanalo to. Tumakbo ng vice president to, hindi nanalo to. Simula nung maging kupal sa mga Duterte at maging traidor sa bayang Pilipinas ito, hindi na nanalo ito sa kahit na anong larangan na kanyang gustong salihan. So yan yung sinasabi natin mga bossing na karma. Kaya yung karma niya ni Vice Ganda, sa ngayon, sikat pa siya. Sa ngayon, ginojos pa siya ng mga baklang katulad niya. Pero by the time comes na naging irrelevant yan, tingnan nyo, mababaliw yan. Mababaliw yan, Brad. Sure tayo. Mauulol yung kupal na yan, mababaliw yan. At pag nabaliw yan, kita nyo, putangin na makikita nyo sa EDSA yan, nagbibilang ng ng upos ng sigarilyo yan. Ganito rin ang nangyari rito kay Trillanes. Ganyan din ang nangyari kay Trillanes. Tinan mo, tinatakwil ng Kongreso. Di ba sinabi ng Kongreso, pambansang chismoso yan. Tinan mo, hindi rin magkaroon ng posisyon sa gabinete ni Pangulong Bongbong. Kahit mga dilawan ayaw sa kanya, mantakin mo, pati si Leni, inaaway niya na ngayon. Si Leni ang patron ng mga dilawan tae. So inaway mo yung patron ng dilawan tae, ayaw sa'yo ng mga Marcos, ayaw sa'yo ng mga kurakot ng mga congressman. Tapos ayaw pa sa'yo ng mga Duterte supporters. Yan yung sinasabi ko na itong tao na to, kahit makita mong hold upin sa daan, hindi mo natutulungan. Dahil feeling mo karma niya na yan. Kaya kahit papaano, congratulations sa ating mga DDS dahil ayan, kahit paano itong kupal na to inuusig na ng batas, hindi ba? Malamang sa malamang wala namang konsensya to, hindi uusugin ng konsensya nito pero at least ang batas, ang legal na paraan para mapanagot itong fake news peddler na to. Itong propagandista na ito, at least man lang unti-unti na tayong nananalo. Mga pag-uusapan natin mga bossing, ayan. Ito sinasabi ng mga congressman na hindi pa daw tapos ang boxing. Tingnan nga natin kung anong boxing ang sinasabi nila, hindi pa daw tapos ang boxing. Sige nga, play. Kamara sa kabila ng pag-archive ng Senado sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi pa raw nila alam ang susunod na hakbang sakaling ibasura nga ng Korte Suprema ang motion nila. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. JC, ano bang sabi ng prosekusyon? Hindi pa tapos ang boxing. Yan po yung sinabi ni House Prosecution Panel spokesperson Attorney Antonio Bucoy doon nga sa pag-archive ng Senate doon sa articles of impeachment. Hindi pa daw tapos yung boxing. Putang ina yan. Paano hindi pa tapos yung boxing? Inilagay na nga sa cabinet, inilak na. Sinintensyahan na nga ng Korte Suprema. Gaano ba kahirap intindihin, mga bossing, na yung ruling ng NBank, yung ruling ng ng mismong Supreme Court, yung 15 sila, napakahirap baliin nun. Yung sinasite ni Risa Ontiveros na desisyon na binago ng NBank, desisyon lang yun ng division, 5 justices. Yung desisyon na yun, putang ina, tungkol yun sa talong. Tungkol yan sa talong, ha? Tungkol sa talong. Yung awayan tungkol sa talong, hindi yan pwedeng desisyonan or hindi yan pwedeng mapunta sa NBank kagad. Doon sa buong, kumbaga merong level yan, division, tapos yung mismong NBank. Yung kapag sobrang lala nung issue, hindi yan pag-uusapan sa division, mapupunta yan doon sa pinakamalaking, kumbaga let's say for example, for the lack of better term, yung pinakataas na floor dyan sa Supreme Court, okay? Which is, ang mag-uusap dyan, yung 15 mahistrado. Ito, pag talong ang pinag-uusapan, dyan ka lang sa baba. Okay? So, nagdesisyon yung division, which is 5 mga justices, tungkol dun sa talong na yun. Nakalaunan, binago ang desisyon nung nag-motion for reconsideration, binago desisyon noong kataas-taasan. Nung nasa taas na, doon napunta at binago nila. Lahat sila, sige, baguhin yung desisyon na yan. Pero hindi ito katulad nitong kaso ni Inday Sara na diniretso doon sa P-floor, tapos pinag-usapan ng lahat ng mahistrado,
Tapos nagkasundo yung 15 mahistrado na immediately executory ekis yan, hindi yan dumaan sa proseso at unconstitutional yan. Magkaiba po yun. So papaano po natin sasabihin na itong desisyon ng Supreme Court ay or hindi pa tapos ang laban? Meron kasing usapan ng itinitable at saka yung ina-archive. Ano ba yung itinable? Yung gustong mangyari ni Tito Soto. Ang gustong mangyari ni Tito Soto, nakalapag lang yung impeachment sa lamesa. Anytime pwede nilang damputin. Anytime pwede nilang damputin. Kapag ka in-archive mo naman, itatago mo yun. Tapos may motion to archive, so kailangan din para mailabas mo yon, meron ka ring motion na gagawin para mailabas mo yon. At hindi pwedeng ilabas mo yon nang walang rason. Ano yung rason? No, kapag ka tinurn over yan ng Supreme Court, let's say for example, nagkaroon ng himala, magic, at biglang 8, mantakin mo sa 15, biglang 8 na judges yung nagsabi na mali yung decision namin, inaano namin, nire-reverse namin. Doon lang magkakaroon ng pag-asa na ma-unarchive yan. Pero, depende pa rin sa Senado yan kung i-unarchive nila yan. Yun ang kaibahan nun. Okay? Oh, sige, diretso. Laban kay Vice President Sara Duterte. Meron pa raw kasing nakafile na motion for reconsideration ang Kamara ukol doon sa SC ruling declaring as unconstitutional itong impeachment complaint laban sa vice. Tingnan mo. Ang Congress, sinasabi nila na unconstitutional or mali ang ginawa ng Supreme Court. Sinasabi nila na ang Supreme Court ganito, ang Supreme Court tuta ng mga Duterte, ang Supreme Court ganito, ang Supreme Court mahina, bobo, ganito, ganyan. Tapos hihingi ka ng tawag dito ng audience sa Supreme Court. Sinisiraan mo Supreme Court, pero hihingi ka ng motion to reconsider, magmamakaawa ka sa Supreme Court. Tinatakot ng Congress ang Supreme Court na i-impeach sila or impeachable official sila, pero hihingi ka ng pabor sa Supreme Court. So ngayon, yung dating malabo pa sa ihi ng pusit na pag-asang ma-reverse ito, mas lalong malabo pa sa dinuguan. Malabo kasi inaakusahan nyo kami ng kung ano-ano, tapos ina-expect ninyo kakampihan namin kayo this time. Although objective kami, sabi ko nga being a Supreme Court Justice, kailangan you are the most objective person. So, by the power of objectiveness, nagdesisyon sila pabor kay VP Sara. So, ang gusto ninyo, sinasabi nyo na hindi kami objective, na bias kami, na mga bulok kami, tapos kakatok kayo sa mga puso namin bilang mga objective na mga judges para panigan kayo. O, di mas pinalabo nyo. Hindi ba? Oh, kaya itong mga ginagawa ng mga congressman na to, propaganda na ito. Tapos na laban, tapos sasabihin mo hindi pa tapos ang laban. Ang yayabang nyo nun, mai-impeach, sigurado kami mai-impeach. Yung pala, puta, hindi pala kayo sumunod sa proseso. Ang yayabang nyo sa mga speeches ninyo, yung pala, wala naman pala, puro palpak naman pala yung ginawa nyo. So itong ginagawa ng Congress ngayon, nagdidilaan sila ng sugat. Oo, nag-ano sila, inaalo nila yung isa't isa, nabayaan mo na, okay lang yan. Okay lang yan, huwag ka nang umiyak. Ano tayo, babawi tayo. Hindi pa tapos ang laban. O lahat naman ng talunan ganyan Yan ang sinasabi, hindi pa tapos ang laban. Ni Bukoy, maling-mali ang desisyon na yan ng SC. Pero sakaling manindigan ng korte sa kanilang ruling ay susunod naman daw ang Kamara. Ulul, naniniwala ba kayo na kung halimbawa yung motion for reconsideration nila binasura ng Congress, ay ibinasura ng Supreme Court, susunod sila? Hindi, magsasalita pa rin yan sila. At mas magagalit sila. Kung ngayon pa lang sinasabihan na nila ng mga alagad ng demonyo ang Supreme Court, pag nagdesisyon ng Supreme Court na ibasura pati yung motion for reconsideration nila, sigurado ako na ipapako sa krus ng mga congressman na ito, lalo yung mga nasa Supreme Court. Baka nga mag-ano pa sila ng impeachment Mag-i-impeach yan ng mga justices. Basta tayo. Maghahalukat yan ng mga buhay ng mga justices hanggang sa maipakulong nila yung mga hindi maipakulong, matanggal nila yan sa posisyon. Ganyan yan. Ayaw nilang pagmulan ng isang constitutional crisis. Kung ire-reverse naman daw ng SC ang kanilang desisyon at kakatigan ang apelan ng Kamara, gate ni Attorney Bukoy, dapat sundin ito ng Senado at buhagin muli ang reklamo laban sa bise. Narito po ang kanyang pahayag. Kinakailangang may magmosyon sa mga senador to revive or to take it out of act. Yun yung sinasabi ko, na even if balik ta rin ng Supreme Court yung kanilang desisyon, it's still up to the Senate kung magko-convene ba sila as an impeachment court.
kung sa tingin ng Senate is it's not gonna be helpful, it's not gonna be beneficial for our country dahil pahirap na nga tayo ng pahirap, politika pa yung ginagawa ninyo, matatali kami sa impeachment na yan. Samantalang ang daming problema ng taong bayan na dapat nating pagtuunan, it's still up to them kung i-revive nila or hindi. Di ba? Kasi it's not automatic. Kasi if it's automatic, dapat hindi nagsasalita si Bukol. Hindi siya nagsasalita dapat ngayon. Dapat hindi niya sinasabi na kapag ni-reverse, dapat magmosyon ang Senado. So ibig sabihin, nakadepende pa rin sila sa Senado. Ang Senate po at ang impeachment political. At alam natin na if this will resume, it will be the end of the senator's career politically. But if you're gonna look at it, let's say for example, nag-push through itong impeachment. And ang boto ng mga judges, katulad nitong boto, obvious naman na ang magiging boto ng mga judges diyan sa impeachment ni VP Sara is 19-4 or 5. 19-5 ang magiging boto. 19 pabor, ma-acquit si Inday, 5 yung ayaw, yung mga minority kupal. Sila yung may so mananalo pa rin si Inday Sara. Ngayon, pag nanalo si Inday Sara, ano sasabihin ng Kongreso? Sabihin na naman ng Kongreso, wala, mga Duterte senators siyang mga yan. Wala kang tamang gagawin sa mga hayop na ito. Lahat ng gawin mo sa mga dilawang tae, lalo na sa mga kawatan, mali. Basta Duterte, mali. Hindi katigan ng Supreme Court yan, mali ang Supreme Court. Katigan ng Supreme Court yan, sigurado ako mali pa rin ang Supreme Court. Itong impeachment na ito, mag-proceed yan o hindi, sigurado tayo mananalo si Inday Sara. At kung ang desisyon ay panalo si Inday Sara, magwawala mga to. Pero kung ang desisyon, talo si Inday Sara, ang credit nasa kanila. Hindi magbibigay ng credit yan sa Senado, ang credit na kay Speaker. The motion is not enough. Kinakailangan pagbotohan. Kung bumoto sila na hindi, to reject, saan na tayo pupulutin? Kangkungan? Sa kangkungan na kayo pupulutin talaga. Di ba? So, ibig sabihin, the power is with the Senate. At co-equal nyo yan. So, kung yun ang desisyon nila, wala kayong magagawa. Kasi yung desisyon nyo na i-impeach si VP Sara, di naman nila pinakialaman. Kaya dapat wala din kayong pakialam kung anong magiging desisyon nila dyan sa impeachment ni VP Sara na alam naman natin na patay na. Rest in peace na yan. Then that will now bring us to a constitutional crisis. Sasabihin ng Supreme Court, hindi, tama kami. Hindi ko namin susuwayin yan. Ulul, ngayon pa nga lang sinusuwayin nyo na Ngayon pa lang sinusuwayin nyo na, tapos sasabihin nyo, hindi nyo susuwayin yan. Walang hiyan, nek nyo. Tanga na lang ang maniniwala na hindi nyo susuwayin. Yang desisyon ng Korte Suprema. If Korte Suprema will decide na firm sila sa una nilang desisyon at ibasura nila yung motion nyo, sigurado ako, lahat kayo, maglalabas kayo ng mga sama ng loob sa Supreme Court. Pag mumumurahin nyo yan, malamang. Kaya nek nyo, style nyo bulok. Hindi kami naniniwala sa inyo. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.